Good morning, everyone. Sino po yung na-empower dito? Sabi ko, praise God, unang kanta pa lang, talagang tulo yung luha ko. Kasi yung pinakanta na Reaching for You, grabe. Kasi yun yung talagang message natin. Ito yung title. At talagang sabi ko, Lord, nangungusap na. At sabi ko nga, last Sunday, habang nag-preach si Woman of God dito, si Pastora Riza, ay talagang tinanong ko si God, sabi ko, Lord, sa akin, anong mensahe ko na mensahe mo para sa congregation, para sa amin? At binigay ng Diyos sa akin itong, ang title ko po ay Reaching Out. At sinabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you and a prophet to the nation. Let us pray. Father God, we bless your name. We exalt you, we magnify you, Lord God. Thank you so much for you are with us, Lord God. Lord, we experience your goodness and your faithfulness, Lord God. We experience, Lord God, your empowerment sa aming mga buhay, Lord God. In-edify mo kami, in-encourage mo kami, Lord God. At sa oras na ito, hayaan mo, Lord God, give us the spirit of understanding, Lord God, kung ano ang nais mo iparating mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Hayaan mo more of you, Lord God, less of me, Lord Jesus, and less of me. Lord, it's all about you, Jesus, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas, at hayaan mo, O Diyos, patuloy ka madakila sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po, no, sabi nga, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you, and I have appointed you a prophet to the nation. Ito po, life verse na binigay sa akin ng Lord, yung confirmation na ako'y tinawag niya. Kasi sabi ko, Lord, kung ako'y tinatawag mo, bigyan mo ko ng verse o scripture na talagang iyon yung pangahawakan ko. So, ito yung binigay ng Lord sa akin. Ang tanong ko, Lord, hindi naman ako prophet. Sabi nga, I have appointed you a prophet to the nation. Kung titingnan po natin yung introduction, Jeremiah was called to urge the people of Israel to turn away from their sins and go back to God because they were sinned greatly. That's why God declared judgment for them. Prophet Jeremiah, the weeping prophet, had been serving God for 40 years. He was consistently obeyed God. He served as God's spokesman to Judah. So, ang tanong ko, Lord, hindi naman ako prophet. Bakit ako ay tinawag mo? Ito yung verse na binigay mo sa akin. At alam niyo po, ako po yung nag-search. Sabi nga, there is a distinction between the office of the prophet and simply exercise the ability to prophesy. All of us can prophesy. Pastor Ariel said last Friday. And that is our gift. Yung gift na ito sa 1 Corinthians 14:1. 1 Corinthians 14:1. Pursue love, di ko na po niligayan. Sabi nga, pursue love, yet desire earnestly spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Yes, we can prophesy, but not all are in the operations of the office of the prophets. The office of the prophet is the heart, the direction of spirit, by giving revelation, warnings, and direction to edify the body of Christ. At meron po tayong fivefold ministry. Ito po ay apostles, ito po ay prophet, teacher, evangelist, and pastor. Ito po, no? Kaya nga, ang tanong ko, kung ako ay hindi pastor, ano na kaya? No? Nung tinawag tayo ng Panginoon, nasaan na kaya tayo? Sabi ko ano kaya ako kung ako ay hindi na talaga nag-comply o talaga hindi ako sumunod sa pagkakatawag ng Diyos. Pagdating ng panahon na ngayon, makikita mo yung sarili mo, nagpapakanta, nagpupuri sa Panginoon, na-empower talaga ang mga tao dahil nga sa pagpapaawit. No, talagang
ano nga ba tayo at sino nga ba tayo at ano nga ba, bakit tayo nakarating at tayo ay sasabihin natin, ano ba ang pagkakatawag ng Panginoong Jesus sa atin? Sabi nga, how do we reach out people for God? Paano nga ba natin ma-reach out yung mga tao para sa Diyos? Number one, by knowing God's purpose in your life. Yun yung talagang kailangan malaman ng mga tao kung ano ang purpose ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad nga kanina na sinabi ko, sino nga ba tayo at saan na ba tayo paroroon kung hindi tayo tinawag ng Diyos? Sabi nga, Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. Letter A, He has consecrated us. Itinilaga o pinili. God is not just a starting point of your life. Rather, He is the source of it. He has chosen you. He is mindful of you. He cares for you. He knows more about you. He planned for you. God knows us. He cared for us when we were in the mother's womb. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga ina ay pinoform na tayo ng Diyos. At sabi nga, He planned our lives while our bodies is still being formed. He values us more highly than we value ourselves. No? Si God talaga, special ang tingin niya sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, special ka. No? Sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, ikaw ay napaka-special mo na. No? Talagang ikaw ay pinili, itinalaga na ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung hindi artista si Pastor Ariel, si Man of God, no? Kung artista siya, walang jokes si Chukatwiran, walang jokes Main, walang jokes Tanag, walang jokes, napakaraming jokes. At ang kanyang vision ay 120 churches. Kaya mga kapatid, no, ito, pagkatapos itong message na ito, alam ko, magkukumit na ang bawat isa sa inyo. I claim it in Jesus' name. Amen. No? At sabi nga, may plano talaga ang Diyos sa atin. At ito ang plano ng Diyos. Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, paborito ko po ito, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. No? Sabi ko nga, ang pag-asa natin ay nasa Diyos, at sabi nga dito, ay ang plano ng Diyos ay hindi tayo para mapasama. Iyon yung kasi iyon ang plano ng Diyos na kung saan ay tayo ay makita natin, no? Sabi nga, letter B, He has called us, verse 5, hindi rang o tinawag ka. I have appointed you a prophet to the nation, verse 5. Jeremiah 1:6, then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak because I am a youth. Sabi niya, sabi ni Jeremiah. And verse 7, but the Lord said to me, do not say, I am a youth, because everywhere I send you, you shall go. And that I command you, you shall speak. Everywhere I send you, you shall go. Whatever I command you, you shall speak. Iyon ang talagang sinabi ng God kay Jeremiah. Alam niyo po, sa Bible, napakaraming mga prophets o mga servant ni God na kung saan ang problema talaga ay ang pagsasalita. No? At yun nga, si Isaiah, tingnan po natin, no? Si Prophet Moises has a faltering lips. Siya po ay pautal-utal at siya po ay parang, sabi dito, but God made him like God to Pharaoh. At si Aaron ang naging prophet niya. Pero siya ay parang Diyos na kung saan ay nagbibigay ng mga direction doon sa kanyang si Aaron na kanyang kapatid. At ito kasi Isaiah, ito po yung message ni Pastor Arisa, admitted his uncleanliness, but God touched his mouth with coal and made him clean. Ganon din po si Jeremiah. Sabi niya, bata pa ako, yun din ang aking kay Lord eh. Sabi ko, Lord, bago pa lang ako.
hindi ko pa kayang magsalita sa maraming tao. At dito po, no, inamin ni Isaiah, prophet ni Moises at ni Jeremiah, na yung salita nila o yung bibig nila. At marami din po sa ating mga Kristiyano na takot mag-share ng Word of God. Kasi nga po, ay talagang yung salita ng Diyos ay parang ayaw po natin dahil natatakot tayo, nahihiya tayo, no? Sabi nga dito, speak the truth by the power of obedience. Alam niyo po, si Jeremiah for 40 years faithful siya, nag-serve kay God. Alam niyo to si Jeremiah, kahit na stubborn na mga Israelites, ang mga Juda at mga wicked, talaga pong sila ay nagsusunog ng mga insenso para lang sila sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan nila. Alam nyo, no, sabi ko nga, sumunod ito si Jeremiah. Napaka-faithful niya kay God. For 40 years ay sumunod siya sa Panginoon. Sabi ko, tinanong ko yung sarili ko, Lord, ilang taon na ba ako sa iyo? Alam niyo po, malapit na ako kay Jeremiah. Nasa 32 years na po akong naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, nung ako'y bago-bago pa lang sa Panginoon, nung ako ay napakainit ko po, sabi ko nga sa inyo, naglalakad ako, dala ko yung mga paninda ko, mga damit ko na paninda. At alam nyo, wala po akong kotse. Talaga pong bit-bit ko po ang damit na dala ko. Tapos lahat ng madaanan ko po doon ay sinasabi kong malapit nang dumating ang Panginoon. Alam mo, sagot sa akin, ang tagal-tagal na niyang malapit dumating ang Panginoon. Kung titingnan talaga, 32 years na hindi pa talaga dumadating ang Panginoon. Simulat sa po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, lagi ko sinasabi, repent, kayo po ay tumanggap na sa Panginoon, malapit nang dumating ang Diyos. No, iyon, ganun din si Jeremiah. No? Talaga si Jeremiah, hindi siya nagsawa na talagang dalin ang mga tao sa Diyos. Na kung saan ay ayaw ng Diyos, na kung saan ay parang ang Diyos ay tinutulak na magalit. Kaya nga may judgment na sa Israel eh. Kasi nga, yung time na yon ay makikita mo marami silang mga ginagawang pagsamba sa mga idols, no? Mga idolatry, ang number one nila, idolatry. Yun po ang kanilang mga kasalanan. At ito po ang ayaw ng Diyos. Pero alam niyo po, no, hindi lamang sa idols ang sinasabi ko idolatry. Pwede sabihin natin na negosyo, hindi mo maiwan-iwan, di ba? Pwedeng ito ang Diyos-Diyosan mo. At pwedeng sabihin natin hindi ka magsasara ng linggo kasi mas malakas ang linggo. No, iyon po eh. Kasi nga, ano ba yung Diyos-Diyosan mo? Ano ba yung ina-idolize mo? No, pwedeng ang girlfriend mo. Kasi hindi naman siya mananampalataya. Hindi siya born again. O sige, makikipag-compromise na lang ako. Hindi na ako magsisimba. At kung saan yung simbahan mo, doon ako. Napakabigat, no? At ito ay masasabi natin na kapag tayo ay tinawag ng Diyos, kailangan talaga ng obedience. Iyon ang number one, sumunod tayo sa Diyos. At sabi ko nga, ito makikita po natin na number 2, speak the truth with passion. Ang kanina, yung awitin natin, no, talagang yung passion talaga na kung saan ay ikaw ay hindi ka titigil hanggat hindi mo nagagawa. Yung passion na kung saan ay marami ka pang mga tao na kung saan ay gustong abutin, hindi ka titigil hanggat hindi mo naaabot. No? And speak the truth with boldness. Speak the gospel boldly. At alam natin na ang salita ng Diyos, mamaya po, makikita po natin, no? Jeremiah was the spokesman of God. Siya ay talagang tayo, as a Christian, mouthpiece tayo ng Panginoon. At he was a man with endurance. No? Kahit hindi sumusunod, kahit hindi talaga nag-o-obey, pero tuloy-tuloy pa rin. No? Marami tayong mga kaibigan na hindi pa rin, ang tagal na, no? Meron pang mga kung saan tumanggap na sa Panginoon, pero hindi pa rin talaga sumusunod sa Diyos. Pero kapatid, huwag kang titigil, huwag kang magsasawa. At alam mo na itong ginagawa mo ay hindi mawawalan ng kabuluhan.
si Jeremiah consistently and passionately, he urged to act and speak warnings for Judah. Hindi po siya natakot na sabihin ang pwedeng mangyari. Alam niyo po, no? Ang prophecy o ang prophet ay pwede magsabi ng mga warnings. At dito sa Jeremiah, Book of Jeremiah, kaya nga tinawag siyang the weeping prophet, ayaw siyang paniwalaan, marami siyang warnings, pero hindi siya pinaniwalaan. At alam niyo po, no, kung titingnan po natin dito sa Bible, ay masasabing, bakit siya hindi nagtagumpay as a prophet? Pero sa tingin ng Diyos, sa paniniwala ng Diyos, ay siya ay talagang sumunod sa Panginoon. Kaya lang may katigasan talaga ang ulo ng mga tao, yung stubbornness. So, ibig sabihin, kapag tayo ay may warnings na, may mga warning na po tayo, yung asawa ko po, si Doc Ayong, April, na-prophesy na may sakit siya, magkakasakit siya, at matindi ang magiging sakit niya. Alam niyo po, sa kakapray ko po, sa kakapray po namin, alam niyo, nagkasakit din po siya, pero napagtagumpayan din po naman agad niya at na-overcome niya. So yung mga warnings na ito para tayo mag-pray, para po ito ay hindi mawala. As I remember do sa Hezekiah chapter 20, na kung saan doon ay may sakit siya at ang sabi ng Diyos sa kanya ay hindi ka nagagaling sa sakit mo. Pero ang sabi ni Lord, ay ni Hezekiah kay Lord, Lord, ako'y naglingkod sa iyo. Ako ay binigay ko ang buhay ko sa iyo. Pero nakita ng Diyos yun eh. Alam niyo, binigyan siya ng 15 years pa ng Panginoon. So, talagang makikita natin na ito po ay magkakaroon tayo ng mga warnings. Kaya nga po, hindi po masama ito. Mas maganda manalangin tayo para hindi matuloy ito. So, ang akin naman, warnings yun, kung hindi mo sinunod, magkakaproblema ka. So, kailangan, ang ano ko dito ay manalangin ka, hingin mo sa Diyos na huwag mangyari yon at yon ay mangyayari according to your faith. At sabi nga, no, si Jeremiah, natatakot, no, nasabihin, pero sabi nga ng Diyos sa kanya, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Jeremiah verse 9, Then the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Sa atin po, no, kailangan lang talaga hingin natin ang leading ng Lord. Lord, ano ba sasabihin ko dito? Ano ba yung sasabihin ko dito? Alam niyo po, itong mga tao na dating ang lalakas kay Lord, sabi ko nga, ayoko lang bubanggit ang pangalan, pero ito makikita mo to, nasa parking, nagpapatanggap siya. Sabi ko, wow, ang galing naman itong taong to. Pinagpala, nagkaroon ng maraming blessing, nawala po siya. Wala na siyang burden sa souls, wala na siyang burden sa mga kaluluwa na kung saan ay kailangan talagang dalhin sa Panginoon. So, ito nga, no, sabi nga, yung ating mga bibig ay gagamitin natin para i-share natin ang Word of God. Hindi itong bibig na ito, sabi nga ni Pastora Risa, hindi ito gagamitin para sa mga kasinungalingan, sa chismis. Hindi itong bibig na ito ay sacred na talagang ito ay iisa ang pinanggagalingan ng pagsamba, iisa ang pinanggagalingan ng pagkikurse sa tao. So it's not good, hindi po tama iyon. No? How do we reach out people for God? By setting apart. Jeremiah 32 verse 38, They shall be my people, and I will be their God. Yun po, no, sabi nga niya. At kung titignan po natin, yung susunod na mga salita sa verse 39, And I will give them one heart and one way, that they may fear me always, for their own good, and for the good of their children after them. 40, I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away for them, to do them good, and I will put the fear of me in their hearts, so that they will not turn away from me. No, si God talaga, tayo ay sinet apart, kung saan ay, we need to set apart for our Master. Kailangan, sabi nga, we need to worship one and only God and to live a righteous life.
Church, it is impossible to worship God and worship other gods at the same time. Hindi po pwede na, and another one is, it is impossible to set apart and doing wickedness at the same time. Hindi po pwede po ito, no? And it is impossible to use by God and continue to sin. So, ito po ang pinasasabi ng Diyos sa atin. We should purify our hearts, return to God, and live a sanctified life. Ito po, sabi naman niya sa Jeremiah 31:34, "For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more, says the Lord." Jeremiah 31:34. Hindi pala nailagay dyan, no? Ang Diyos ay talagang nagbigay ng judgment sa book of Jeremiah, pero siya po ay nagbigay ng forgiveness. Sabi nga, "I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more." Ganyan talaga ang Diyos, no? So, lahat tayo ay under by grace and mercy of the Lord. Magkasala tayo, ngayon, ang Diyos ay handang magpatawad. Kaya kung ano man ang mga kasalanan natin, handa tayong patawarin ng Panginoon, no? Kaya nga, tayo, sabi nga, it is impossible to be used by God kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya nga, kailangan we need to set apart. No? Tayo ay ibinilang na mga anak ng Diyos. Sabi nga dito, sabi nga ng Diyos, "They shall be my people and I will be their God." Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, sino ang ating pinaglilingkuran? Sino ang nag-glorify? Sino ang mga taon, sino ang alam mo na napi-please kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan? So, ito po ay kailangan natin. Para tayo ay maka-reach out ng mga tao para sa Diyos, we need to set apart na kung saan, sabi nga ng Lord, "Be holy because I am holy." At masasabi po natin na ganun po ba, pagka ba lumapit sa Panginoon ay holiness ang hinahanap? Alam niyo po, no, sabi ko nga, hindi naman talaga tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Di ba? Ang holiness ay sa Diyos. Ang wickedness ay sa demonyo. Di ba? Alam natin yon. At kaya nga, kanino ka naglilingkod? Kanino tayo naglilingkod? Kaya nga, sabi nga, we should purify our hearts. And we need to return to God and live a sanctified life, a consecrated life. At ito po, as a redeemed, sabi nga, inawit natin, you are redeemed by the Lord, by the blood of Jesus. Binayaran ka na ng mahal na dugo ng Panginoong Yesus at hindi ka na, sabi nga, ay magkasala paulit-ulit. No? At sabi nga, we are redeemed by the blood of Jesus. Very precious ang ibinayad ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Bayad ka na. So, we are redeemed by the blood of Jesus. Kaya nga, yung forgiveness ng Diyos ay nasa atin. "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Ito po ay sa Old Testament. And how do we reach out people for God? Number 3, ito po ay responding to the call. "Get yourself ready, stand up, and say to them whatever I command." Verse 17. God called us for His specific purpose, and that is the Great Commission mandate. Last Friday, halos maiyak ako doon sa mensahe ni Pastor A, ni Man of God. Yung about revival, na napakaraming tao na tumanggap sa Diyos, napakaraming tao na nabaptize. Ito naman, sabi nga, God called us for His specific purpose, and that is the Great Commission mandate. Matthew chapter 28:19, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit." 20, "Teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." Praise God, the Great Commission mandate must be done. Kailangan mangyari.
Katulad nga po yan, nangyayari na po. At dito sa San Mateo, sa Rizal, ito po ang magkaroon ng revival na kung saan ay, sabi nga namin, saan natin dadalhin ang napakaraming taong tatanggap sa Panginoon at magbabautismo sa tubig. Imagine niyo ang mga sityo, katwiran, itong maraming mga ilan na po ba ang nasa sityo at magsasabay-sabay ng water baptize na kung saan sa Tanag, marami po tayo at sa Marang, marami din po tayo. So, kailangan natin ng malaking venue para sila ay i-baptize sa water. Mga kapatid, this is the time. Ito na yung time para talaga tayo ay kumilos. Kahit ang mga bata gagamitin ng Panginoon, no? At sabi nga sa Joel, no, na kung saan ang mga young men will prophesy, will see vision and dreams. The old men and the old women see dreams, no? Yun po. At makikita natin na kung saan ang mga magkakaroon ng vision. At alam nyo, hindi lang tayo taga-upo. Mga kapatid, this is the time to act. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko nga, kung hindi talaga tayo kikilos, sino? Sino? Kumilos na po tayo. The Great Commission mandate must be done because it is the heart cry of God. Ito ang iniiyak ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapunta ang mga tao sa impyerno. Alam natin na kapag tayo ay hindi kumilos, maraming tao ang pupunta sa impyerno. Ang mga hindi naniniwala at hindi sumunod sa Diyos. Di ba? John 3:16, di ba? For God so loved the world, for He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Iyon ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya mag-perish ang tao. Ang gusto niya ay magkaroon ng eternal life. Ang gusto niya, lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tao ay susunod at tatawag sa Panginoon. Maniniwala na ang Diyos ang tanging tagapagligtas. It is the fulfillment of God's mission. It is the power of God unto salvation. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto man's salvation. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ano po ba ang gospel? Matatagpuan natin ito sa 1 Corinthians 15:1 to 4. Tingnan po natin. Especially dito po sa 3. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you receive, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Iyon po ang ating gospel. Kailangan, iyon lang, no? Makikita po natin na kapag nag-share tayo, no? Ito po ang gospel. Sasabihin lang natin na He was buried, and after 3 days, He was raised again, no? Ito po, masasabi natin na siya ang nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Church, reaching out for Jesus. Reach out your relatives. Marami pa tayong mga kamag-anak na hindi pa ligtas. Reach out your friends. Mula ng friends mo nung maliit ka, hanggang sa ngayon na ikaw ay may edad na, isipin mo, sino ba ang mga friends ko na kailangan kong abutin? I-reach out, no? Reach out the unsaved. Marami pang mga sa marketplace mo na hindi pa saved. Ang tagal mo ng kasama. Secretary mo, hindi mo pa mapatanggap, no? Ilang taon na kayong magkasama, hindi mo pa mapatanggap sa Panginoon. Kasama mo araw-araw, hindi mo mashiran ng Word of God. Reach out. Katabi mo lang siya eh. Reach out. Abutin mo siya. Reach out the unreachable.
May mga taong mayayaman ang tingin sa sarili ay hindi nila kailangan ng Diyos. Ito yung mga sa tingin ko, ang aking mga, sabi ko nga, alam niyo po, yung mga unreachable. Gagamitin tayo ng Diyos sa mga rich, sa mga wealthy. Gagamitin tayo ng Diyos sa mga politician. Gagamitin tayo ng Diyos sa mga tao na mahirap abutin. Pero ikaw ay gagamitin ng Diyos. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo? Hindi lang tayo tatawa-tawa sa kanila. Hindi lang ngingiti-ngiti. Kailangan ipakilala natin ang Panginoon. Ipakilala natin ang Panginoon. Introduce natin ang Panginoon sa kanila. Church, ito po ang conclusion. A great commitment to the great commandments and the great commission will make you great and extraordinary Christians. To God be the glory. Tayo po ito ba yung lahat? Thank you so much, Lord God, for your message, Lord. Hallelujah. We give you praise, Lord God, dahil lahat kami, Panginoon, Lord, I'm ready to serve you, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na namin ang napakaraming kaluluwang lalapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng mga anak mong naririto. Hayaan mo, Panginoon, na lahat kaming naririto, O Diyos, gagamitin mo kami upang, Lord, maparangalan ka namin, mabigyan ka namin ng papuri, mabigyan namin, Lord God, ang mandate mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.